inbreeding depression, homozygosity, inbreeding depression, and homozygosity. Inbreeding, meeting between close relative, increased offspring, homozygosity, and only result in reduced fitness and homozygous genotypes recessive alleles are husband in benefits of heterozygous in dominant look CR Los Charles Willis po. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng inbreeding depression ay homozygosity. Ang inbreeding ay pag-aanak ng mga halaman o hayop na magkakalapit sa relasyon sa dugo. Halimbawa, ito ay mula sa isang linya o magkamag-anak dahil dito tumataas ang tinatawag na homozygosity sa mga suplin. Ibig sabihin, nagiging magkapareho ang dalawang kopya ng gene sa maraming bahagi ng kanilang DNA. Kapag nangyayari ito, nalalantad ang mga recessive genes na dahil natatakpan ng mas dominanteng genes sa mga magulang ang mga problema. Ang mga recessive genes na ito ay kadalasan may dalang masasamang katangian tulad ng kainan at sakit o kakulangan sa paglaki. Bukod pa rito, nawawala rin ang mga benepisyo ng pagiging homozygous o yung pagkakaroon ng magkakaibang genes mula sa magulang na nagbibigay ng kalakasan o advantage sa halaman. Kaya sa madaling salita, ang inbreeding ay nagdudulot ng pagbaba ng kalusugan o performance ng halaman na tinatawag nating inbreeding depression. Ito po ang ibig sabihin nito. So, naway may natutunan ko. Naintindihan nyo po yung aking mga explanation po dito. So, next topic ulit po. Ito, inbreeding result in increased homozygosity in cross-pollinated species, increased homozygosity result in inbreeding depression or reduced performance symptoms of inbreeding depression include. So, ito po yung mga karaniwan na nangyayari sintomas sa inbreeding depression sa mga halaman. Dito malalaman po natin kung anong mga nangyayari sa halaman. Okay, next. Proceed din po tayo sa another topic. Okay, proceed ulit po tayo sa aking topic. Consequence of inbreeding reduce plant vigor. The plant's growth becomes a weaker of not as because it's not as strong as not inbreed plants. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po ng topic na ito ay pagbawas ng lakas ng sigla ng halaman. Ang ibig sabihin po nito ng reduced vigor. Ang mga inbreed na halaman ay hindi kasing lakas o kasing bilis lumaki kumpara sa mga halaman na hindi dumadaan sa inbreeding. Ano po? Dahil dito, maaring magkaroon sila ng mas mahinang resistensya sa mga matinding lagay ng panahon o iba pang stress ng kapaligiran. Ito po ang ibig sabihin ng number 1 ng reduce for vigor. So, proceed ulit po tayo sa another topic ko po. So, ito po yung another topic ulit. Consequence of inbreeding small plant size. Inbreed plants tend to be small size compared to normal plants that have not undergone inbreeding. This reproduction is good, is result in decreased genetic diversity which affects their overall development and vigor. So ito po yung number 3. Naalagpasan ko po yung number 2. Mababalikan po natin number 2. So, ang ibig sabihin po ng decline in fertility, ito po yung pagbababa na ng bumababa ang kakayahan ng halaman na magbuma o magparami. Yan lang po ang ibig sabihin yan. Dahil sa kawalan ng genetic diversity, mahina ang reproductive system ng halaman kaya kaunti lamang ang bunga o buto ng kanilang nagagawa. Ito po ang ibig sabihin ng decline in fertility. Sorry po sa lahat, mali po yung number 2 at number 3. Nagkabaliktad po yung mga aking explanation. So, ulitin ko po yung number 2 ngayon. Ito na po yung number 2 sa topic. So, small plant size inbreed plants tend to be smaller in size compared to normal plants that have na undergone inbreeding. This reproduction in growth is result in decreased genetic diversity which their overall in vigor. Sorry po sa pagkakamali nung
topic dun sa 2 at 3. Nagkamali po ako ng explanation, nagkabaligtad. So, alamin po natin ang small plant size. Ito na nga po yung ibig sabihin. Ito po yung small plant size ay mas maliliit na sukat ng halaman. Ang inbreed ng halaman ay madalas na maliit at mahina. At kawalan ng iba-ibang genes ay nagdudulot na mas mabagal na paglaki at manipis na katawan ng halaman. Yan lang po ang ibig sabihin ng small plant size. So, proceed po sa another topic. Ito po yung nagkabaliktad yung explanation. Nabasa ko yung English do sa number 2 sa topic. So, consequence of inbreeding decline in fertility. The plant's ability to reproduce or produce fruit decrease. This decline is due to the effects of inbreeding, which can lead to reduced fertility in yield compared to inbreeding plants. So, ano po ang ibig sabihin napaliwanag na po ang ibig sabihin po ng decline fertility ay bumababa ang kakayahan ng halaman na magmunga o magparami. Dahil sa kawalan ng genetic diversity, mahina ang reproductive system ng halaman kaya kakaunti lamang ang bunga o buto ng kanilang nagagawa. Ito po ang ibig sabihin ng decline in fertility, pagbaba ng halaman o fertility ng halaman po. Okay, proceed na po ulit po tayo sa another topic ko. So, ito po yung number 2, consequence of inbreeding. Should precede seed production. The plant produce fewer seeds than normal. This happen because inbreeding reduce genetic diversity, which can negatively impact on seed and overall negative success. So, simplihan po natin. Ang ibig sabihin po ng suppressed seed production, ito yung kakaunti ang production ng buto. Ang isang halaman na sobrang i-breed, mas kakaunti ang nagawang buto kumpara sa normal ng halaman po. Dahil dito, ang kawalan ng tamang kombinasyon ng genes ay nagdudulot ng problema sa paggawa ng malusog na binhi. Ito po ang ibig sabihin nito. Okay, proceed ulit po tayo sa another topic. So, decreased pollen production. Sa number 5, decreased pollen production. The production of pollen, which an initial for pollination is reduced. This decrease can negatively affect the plant's ability to reduce in flower seed in production. So ano ibig sabihin po nitong number 5? Ito yung kakaunti ang pollen. Ang pollen ay mahalaga sa pagpapalaganap ng lahi ng halaman sa inbreeding. Bumababa ang production ng pollen, kaya mas kakaunti ang maaaring mapollinate ang bulakta na nagre-resulta sa mga kaunting bunga o binhi. Yan po ang ibig sabihin yan. Proceed na po ulit another topic. Sa number 6 po ay consequence of inbreeding, inferior seed quality. The seeds produced by the plant are not as high in quality as normal seeds. They by smaller, weaker, and least able to the effects of inbreeding, which reduce diversity in seed and head. So, ano po na ibig sabihin ng number 6? Ito po ang paliwanag ko dyan Ang inferior seed quality ay mahinang kalidad ng binhi. Ang mga buto nagmumula sa inbreed na halaman as maliliit na mahina, hindi kasimbisa na pagtubo kumpara sa mga buto ng normal ng halaman. Dahil dito, maaaring bumababa ang kalidad ng mga bagong halaman tutubo mula sa mga butong ito. Iyan po ang ibig sabihin nito. Okay, proceed ulit po tayo sa another topic. So, sa number 7, consequence of inbreeding, greater susceptibility to insect or pathogen damage. They are more susceptible to insect and disease, making the more likely to die. This increased vulnerability is weaken the genetic, which reduce natural resistance and infection. So, anong ibig sabihin ng greater susceptibility to pest? Ito nga yung mas madaling kapitan ng mga sakit o peste, mga disbo. Dahil may nang resistensya ng inbreed ng halaman, mas madali itong dapuan ng peste o sakit. Ang mga halaman ay may iba't ibang genetic high genetic diversity ay mas matibay sa depensa laban sa sakit, kaya mas madaling mabuhay. Iyan po ang ibig sabihin. Okay, another procedure sa topic. Next topic ulit po tayo. So, ito po yung number 8, consequence of inbreeding. Sa number 8, poorer stability. The plants are more prone to pulling or overlapping stability issue
making the more difficult to grow this weakness of to inbreeding, which can lead to weaker stem for root development in over natural stability. So, anong ibig sabihin po for stability? Ito yung mahinang tindig ng halaman. Ang inbreed na halaman ay mas mahina ng katawan at madaling bumagsak. Maaring magdulot ng problema sa mga panananim, lalo kung mahangin o bumibigat ang bunga ng halaman. Yan po ang ibig sabihin niya. That's it. Thank you po. Tapos na po sa aking topic. Ngayon ay isa-isahin ko ulit po yung mga nabanggit kanina dito sa dito para mas maunawan. Reduce plant vigor. Yan nga po. O, kabawasan ng sigla ng halaman. So, narito po yung mga napagkuhaan ko po ng source of references. So, ito po yung quotation ko. Ching Chuang Sang Sing Seker Kam joke lang po. Na ito po talagang ano. Ito po yung quotation ko. You never know how strong you are until one day you have no choice but to be strong. There are many things like that can knock you down, but what really knocks you down is your heart. So, thank you po. That's it. Thank you po. Naway may nakaintindihan po sa aking mga na-discuss o sa aking reporting. Thank you for your listening. Don't worry to smile. Palagi po tayong umiti. Huwag nating kalungkutan. Maraming salamat po. Thank you po.